Kakausap po natin. Marami na ho kasi ngayon na nagtatanong sa akin, lalo na ho yung mga hindi ho ganong maalam sa ating pong batas, sa ating pong konstitusyon. Pag ganyang usapin po ng mga batas, sabi ko, kausapin natin si Attorney Domingo Cayosa. Dating Pangulo ho yan ng Integrated Bar of the Philippines, isang constitutional law expert. Lalo-talo na itong usapin na pwede pa lang pwede bang mag-request. Wala namang masama doon. Kung halimbawa may gustong sumuko at mayroon siyang kahilingan, kung pwedeng bahagi naman yun ng pagtataguyod ng kanyang karapatan, baka pwedeng ibigay. Pero ito hong pinag-uusapan ho kasi ngayon ay kung sakasakali nasusuko si Pastor Apollo Quiboloy na ilang araw na hong hinahanap po dyan po sa KOJC compound ng Police Regional Office 11 ng PNP, ay kinakailangan daw pumirma ng isang kasulatan ng ating pong gobyerno, ang Pangulong Bongbong Marcos, na kung gustong imbestigahan ng Amerika, kasi may hiwalay na kaso yata sa Estados Unidos si Pastor Apollo Quiboloy, at dadalhin doon, wag daw hong pumayag ang ating pamahalaan. Doon lang daw siya susuko. Ating makakausap tungkol po dyan ang datihong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, kumusta ka na? Maraming salamat. Istorbo kita uli. Medyo marami ng mga nagtatanong sa akin at lalo-talo na yung mga nakikinig sa ating mga nag-aaral ng abogasya o law. Attorney Cayosa, good morning. Good morning, Orly, at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyo. Itong ganitong kahilingan ng isang merong warrant of arrest at bago sumuko, may mga kondisyon tulad nito at kinakailangan po. Alam natin na wala ito sa hindi ito nasusulat. Walang ganito. So parang ito'y parang extrajudicial agreement ba may tatawag mo dyan, Attorney Cayosa, bago sumuko ang isang hinahanap ng batas. Meron bang implikasyon? Meron ba itong dapat na i-consider? Lalo-talo na ng mga nakikinig sa atin sa usaping ito, Attorney Cayosa? Well, maaring i-request yung mga ganyan na kondisyon. Kaya lang, sa totoo lang, pag may warrant of arrest ka, it's either sumuko ka or uhuliin ka nila sa ayaw at gusto mo. Walang kondisyon. Walang kondisyon. Unang-una, it's the law and the law must apply to all equally. Diba? Yung ibang mga tao, wala namang kondisyon. Hinahuli na lang sila. Pangalawa, siguro ang pwede mong i-request o i-condition yung karapatang pantao mo ay hindi ma-violate. Mapangalagaan. Yung safety mo hindi ka yan, mga yan, these are reasonable at yan, whether Pastor Quiboloy ka or ordinaryong mamamayan, ina-assure naman dapat yan ng gobyerno. No? Pero yung mga kondisyones na pag ako na-aresto at hiningin ng gobyerno ng USA, kasi may kaso din doon, marami siyang kaso din doon, na siya ay i-extradite o dalhin sa US, dapat hindi papayag ang gobyerno. Yun, medyo mahirap yun sapagkat meron tayong extradition treaty sa United States. At hindi naman yan kaagad automatically dadalhin doon. Malamang uunahin muna na malitis siya dito sa ating bansa. Pangalawa, that will go through a process. I-evaluate din naman ng gobyerno ng Pilipinas kung tama may basehan yung extradition treaty. Ito ay nasa loob nung yung extradition request at it is in accordance with the treaty at yung karapatan ng ating kapwa Pilipino, kagaya niya, ay masisigurado naman doon sa United States. So, dadaan ho naman yan sa proseso. Hindi ho naman yan yung automatic na dahil hiningi, ibibigay na. Yeah, kaya lahat naman ng extradition request, dumadaan sa pagsusuri. Para naman mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino. Ang pagkakaalam ko kasi, Attorney Cayosa, correct me if I'm wrong, pag ikaw may kaso rito at sakasakali may kaso ka rin sa ibang bansa, uunahin mo na yung kaso rito. Saka tingnan yung posibilidad kung ikaw ay pwedeng i-extradite kung merong extradition treaty. Tama ba yan, Attorney? Tama ho. At malamang, uunahin naman, hindi naman yung doon ka muna, tapos pagkatapos doon, dito ka. Kasi pag nakatulan siya doon,
at mabilis yung proseso ng Mukhang ng mabilis US. nga doon. Oo, di ba? Mabilis. Halimbawa, yung kailang presidente, wala pa isang taon, tapos na nahatulan na. Oo. Doon, mabilis talaga. Di kukulog siya, saka tayo magre-request. So, medyo malabo yun. No? Kasi gusto rin ng mga biktimang Pilipino sa ating bansa na malitis din siya dito para makita ang buong katotohanan at kung siya ay hindi guilty, mapawalang sala. Kung guilty naman, di masentensyahan. So, sa tingin ko yun naman ang uunahin ng ating gobyerno. I assume alam naman yan siguro ni Attorney Israelito Torion. Kaya pero ako'y nagtaka nung binanggit niya yan na parang sana mali ako, pero parang hihingi siya ng request ng isang kahilingan na mas lalong magiging dahilan para hindi lumantad ang kanyang kliyente. Kaibigan natin yan. Kaya nga, I know. Torion. Magaling yan si Attorney Torion. Sa ilang mga pagkakakausap ko, magaling, mahusay si Attorney Torion. Kaya yun na parang biro-biro namin na magre-request ka talaga ng isang bagay na hindi bibigay. Para hindi naman siguro gayon na Attorney Cayosa, ano? Hindi ko naman siguro at naiintindihan natin yung emosyon at yung kanilang mga concern para sa kanilang pastor kasi he's a member of the church, din siya ng College of Law nung eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ at matagal na rin niyang nakasama si Pastor Kimlo. So, maintindihan natin na sa mga ganung pagkakataon siguro, halos lahat na lang hilingin o kaya halos lahat na rason para hindi lumantad. But itong namang mga halimbawa yung nangangaling pa kanyang buhay, mga security, yan ho naman automatic na ina-assure ng gobyerno. Diba? Na lahat, gagawin lahat. Kasi nga ang importante dito, hindi ho naman para maparusahan siya o kaya mapatay o masaktan. Hindi naman paghihiganti ito Ito yung due process of law na ipakita ng gobyerno na kung may kaso ka, merong mga detained homong warrant of arrest. Sino ka man, political supporter man o hindi, small time o big time, dapat managot ka. So, yun ang pinaka-importante sa tingin ko at nakikita naman siguro ni Attorney Torion yan. Okay. Balikan ko na yung binabagay niyo about extradition treaty para mas maging malinaw sa ating mga taga-subaybay. Yung binabanggit na kasunduan na yan, halimbawa sa isang bansa, in this case ang Amerika, na meron tayong ganyang tratado o usapan na kung merong kaso doon at naririto sa atin, ay ating ite-turn over sa kanila once na mahuli dito sa atin. Hindi rin ito nangangahulugan na automatic na pag nahuli at hindi pa nasisimulan o sa madaling salita magkasabay na pwedeng gawin ng pagdinig sa korte ay pwedeng pagbigyan ng kahilingan ng Amerika. Ulitin na natin binanggit yung kanya attorney, once na merong kaso talaga dito, yan muna ay lilitisin at re-resolbahin kahit na magtagal pa yan bago yung pagbigyan ng usapin ng extradition. Tama ba yun uli, Attorney Cayosa? Malamang ho yan na yan ang gagawin nila sapagkat meron tayong primary jurisdiction din sa kanya Merong at hindi lang isang korte dito, dalawang korte, RTC Pasig, RTC Davao at yung Senado din. May warrant of arrest din ho ang Senado kasi nga hindi siya tumutugon sa invitation nila ng investigation in aid of legislation. Tatlo hong warrant of arrest yan. So, sasagutin muna ng lahat at lilitisin siya. Ang problema lang ng United States, alam naman natin na napakabagal ang ating justice system sa Pilipinas. Baka maghintay sila ng medyo matagal-tagal. Anyway, siguro ito naman mga ganitong mga paglilitis. Tingin nyo ba mas maganda bigyan ito ng isang special court? Although alam natin medyo imposible mangyari yon. Pero para na rin sa mga ganitong malitis ng maganda at mabilis yung isang kaso. Well, dahil ito very high profile, maraming mga complainants, napakaseryoso at may politically charged Kasi nga supporter siya ng pamilyang Duterte. At supporter din siya ng presidente nung nakaraang eleksyon.
pwede naman na ang Supreme Court ay nasa poder nila yan. Di ba transfer na sa Pasig yung mga kaso para hindi ma-influensyan sa Davao. So, transfer dito sa Metro Manila, pwede ring bigyan ng instruction yung quest na gawin ang lahat ng pwede para mabilis ang paglilitis. Oo. Okay, Hindi, but- well, of course, parang hindi magandang tignan. Paano naman ang napakarami, Kaya nga, libo-libo yung mga natetenga ang kanilang kaso. At tama naman, diba? Yun ang nga ang kahinaan. Pero siguro kasama na rin ang paglilinis o pagwawaston ng Supreme Court. Ito, sige, bigyan ng special para lang maipakita sa tambayan na pwede naman pala. At saka para lang humupa yung political tension. So, special circumstances. Pero sana all, di ba? Yun ang ating lahat naman ang batas dapat. Nasa Supreme Court naman yan para sa ikabibilis ng kaso. Pero Attorney Pangilinan na lang, may binanggit ka kanina from Davao, inilipat dito sa Maynila yung kasong yan ni Pastor Apollo Quiboloy. Parang kahapon, naulinigan ko sa mga balita na dahil diyan may parang gagawing investigasyon ang DOJ doon sa judge na nagpalabas ng temporary protection order o nakaraang linggo na nagpalabas ng ganong kautusan, although alam naman niya na Supreme Court na nagsabi ang kasong yan nililipat sa Maynila. So para obviously lahat ng kung ano man sigurong pwedeng kasong idulog doon sa mga korte doon sa Davao, wag pakialaman dahil Supreme Court na nagsabi na dito yung kaso yan sa Maynila. Paano yun? Anong ibig sabihin? Anong pakahulugan nyo doon, Attorney Cayosa? Para maintindihan lang po natin mga taga-subaybay. Yung position ho naman ng DOJ, hindi ho naman yung iimbestigahan nila yung quest kasi wala sa kanilang poder yan. Tama Kung may po yan. pagkakamali yung quest o pagmamalabis o pagkikiling, Supreme Court yan, di ba? So pwedeng mag-file ng reklamo ang DOJ sa Supreme Court. Pwede. Sabi lang naman niya, i-review nila kasi nag-issue siya. Kasi yan, hindi bago yan. Yung petition for writ of amparo na final, hindi ni Pastor Quiboloy, kundi in behalf of the students at mga member ng kanyang... Noong June pa yan, final. Nga po At ngayon lang lumabas yung temporary protection order at wala namang kinalaman to sa warrant of arrest. Ang sabi lang naman ng quest, na yung karapatan their right to life, liberty, and security, pangalagaan, hindi ma-violate. Kaya nga pinayag, sige, lumabas, pasok kayo, mag-aral, magsamba. Pero hindi pwedeng paalisin yung mga, hindi naman niya sila ilan naman yun. So, there's nothing wrong sa kasi kung unawain talaga, protection order nga yan. Para kung ano man ang dapat na maging gawa araw-araw na sitwasyon sa isang lugar, hindi masasagkaan o maapektuhan dahil nga sa isang ginagawa marahil na police operation o anumang uri ng aktibidad ng ating gobyerno. Tama. Maganda pinapaliwanag niyo yan kasi marami tayong mga kababayan na nagre-react at hindi malinaw. At yung police temporary protection order para ho sa mga miyembro, mga mag-aaral doon sa compound. Hindi ho para kay Pastor Quiboloy. Kasi alam naman nung RTC judge, he cannot do that. He cannot quash a warrant of arrest of co-equal branches of RTC. So diba? can they, hindi rin marapat na pigilin ng isang ang ginagawa ng pulisya na paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy hanggat hindi naapektuhan yung ibang tao. Tama ba yun? Tama. At saka dapat nga ang utos din yan ng korte. Huliin itong nagtatagong akusado. So mali din yun. Hindi pwedeng kontrahin yun, pigilin yung ginagawa nila. Opo, trabaho lang po nila. Yung pamamaraan lang, siguraduhin nila na yung karapatan ng ibang tao na hindi naman tinutugis, hindi naman akusado at nagtatago, mapangalagaan naman. Okay, nako. Ang daming bitin, Attorney Cayosa. Pwede bang tumawag kami uli sa'yo? Hanggat kaya po. Kailangan natin para hindi humaligaw ilang ating mga kababayan. Sabi nyo nga kanina, ano yun? The law applies to all. Ano yung sabi nyo kanina? Equally. Importante ho yan na yan ang pangalagaan ng ating gobyerno para bumalik yung tiwala at paniniwalaan sila sa rule of law. Okay. Thank you po, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo.
Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo, kaya sa mga kapuso ang inyo pong napakinggan. Bueno! Hihilingan, walang pinopro